small island packed with lots of surprises. Yan ang Siquijor. The little island that could. Ito na rin kasi ang karamihan sa mga hinahanap ng mga turista at biyaherong gustong makalayo sa ingay ng syudad. Magagandang natural attractions. Fun activities. Interesting personalities. Yan, ito po ay yung chayotes. Chayote, then mga jalapeno, garlic, and onion. Ibang-iba yan. What's so different about Siquijor? It's not that touristy so far. Right. And that the atmosphere here is quite chill, relaxed. Yes. After that sa ulo, saka na ako siya. Ito na po yung nagiging parang ganitong pamunang mayari sa kanya pag hindi pa siya tapos. Yung parang ganito siya. And of course, gastronomic island specialties. A sleepy island paradise that's slowly waking up and getting ready to party. Dinadagsa ang mga pagkain dito. Sorry, pasensya na. Medyo na-feel ko yung tropical vibe, local vibe. Sarap. Viajeros, welcome to Siquijor. Sama kayo sa biyahe ko? Manila, Dumaguete, Siquijor. Yan ang rutang tatahakin natin mula NCR. Sasakay ng aeroplano, babiyahe papuntang pier at sasakay ng ferry. Air, land at sea travel ang adventure natin bago marating ang Siquijor. Sa paglipot sa Siquijor, may ilang atraksyon na tila nagtatago in plain sight. Tulad na lamang ng Salagdoong man-made Molave Forest na itinanim, may 50 taon na ang nakararaan. Madadaanan ito sa diversion route papuntang Salagdoong Beach. Isa pa ay ang Kang Isok House na sinasabing pinakamatandang bahay sa isla at pinagayahan ng disenyo ng isang sikat na resort sa Siquijor. Wala na nakatira sa bahay na to. Sa halip ay ginawa ng pahinga ng silong o ilalim nito. Kaya when in Siquijor, keep your eyes open. You never know what you might see or who you're gonna meet. Okay, so papunta talaga tayo sa Zodiac Falls dito sa may kanan, pero parang nakita namin may set up si Kuya at may ginagawang sculpture. Kuya, kamusta po? Hello. Magandang umaga po sa inyo. Matagal na po kayo na dito? Oo, dito ako pinanganak pero may 2010 lang ako nag-umpisa ng carvings. Yung ganito, yung Opo. sa sculptures. Tapos ito yung mga ginagawa ko. Ito, ano to siya, Gemelina wood. Ito yung ginagamit na pang furniture or pang gawang bahay. Pero ito yung mga tira-tira ng mga, halimbawa yung mga kinakat na malaking puno tapos may tira na mga trunks niya, yung mga sanga. Ito yung ginagamit ko para hindi naman siya masayang pang ano. Meron ako diyan na ano, ito yung mga ginagawa ko muna, yung mga Yan muna yung parang kasi pag nag-layout ako sa ulo ako nag-umpisa. Yan, kasi okay. marami siyang ganun eh. Ganyan siya. Tapos after that sa ulo, saka na ako siya. Ito na po yung nagiging parang ganitong pamunang mayari sa kanya pag hindi pa siya tapos. Ayun. Parang ganito siya. Kailangan muna siyang sandpaper tapos
Pagkatapos nito, ito na siya. Ito. Ito na siya, yung po. mga black na yan. Ito. Yun na yung final product ko sa ano. Masipag at madiskarte, ang mga katangian nito ang nakapagpapaunlad sa mga taong tulad niya. Ipinanganak daw na walang paa si Jerome pero hindi ito naging hadlang para siya ay maghanap buhay. Bagkus, ginawa pa niya itong inspirasyon para lalong pagandahin ang kanyang mga obra. Ito yung commercial work na ginagawa ko. Ito yung masterpiece ko na ginawa na yung treasure guard na yan. Ito parang galing sa dagat siya, no? Para siyang Poseidon. Pero wala siyang reference. Nili-out ko lang to sa papel tapos ito siya. Ito siya. Isang bisa lang. Ito siya. Ito medyo mahirap to siyang gawin kasi 6 months. Dahil meron siyang ito siya, meron siya. Kabaong po ba yan? Kabaong siya. Kasi dati ang istorya kasi dito yung mga treasure nilalagay daw sa kabaong eh. Pero nilagay ko lang siya ng ano. Ayos. Panalo yan, man. Anyway, nandito tayo ngayon sa Lugnasan Falls. Ang Lugnasan Falls, ito yung pinaka, 12? 13. 13th falls, series of falls dito. Actually, yung series of falls ay tawag nila ay Zodiac Falls. From the Zodiac signs. So you've got like 1, 2, 13. Ito yung parang pinakamababang falls. And usually mga tao, from the highway, pwede nang dumiretso dito sa Lugnasan Falls. Mag-swimming dito, pwede tumalon from this podium or magaling doon. At meron din silang, parang kanina nakita nyo, gumagamit ng rope. So, sayang lang dahil umulan kahapon. Medyo rainy season na nga naman talaga. But, mas clear daw yung tubig. Kung meron mga nakatutuwang tourist attraction at mga tao na nakatago in plain sight, meron namang mga pagkain na masasarap pero kailangan mo munang magpagod ng konti para mahanap. Tulad ng ginataang manok na nilagyan ng local mint leaves, ang kinilaw na ito na hinaluan ng oregano, at marami pang ibang pagkain na may kakaibang yummy twist. Maniwala kayo, sulit na sulit kung sasadyain at hahanapin ang kainan nito. Pero ang restaurant na to, hindi na kailangan pang hanapin dahil nasa main highway at easy to spot. And the menu items speak for themselves. Dito tayo sa Dagsari Restaurant. Dinadagsaan mga pagkain dito. Sorry, pasensya na. Medyo na-feel ko yung tropical vibe, local vibe. Pasok na pasok dahil sa Boodle Fight presentation. Na sikat na sa mga Pilipino, pero yung mostly yung mga market nila dito sa ngayon ay mga foreigners. So, nakailang restaurants na rin tayo dito sa Siquijor. Usual, standard na pag-present nila ng pagkain ay ang kanilang Boodle Fight. This one is just a tad bit different. Why? Diba usually Boodle Fight, white rice, inihaw, kinilaw, seafood, etc. etc. Ito naman parang may halong paella. Kaya yan yung simulan natin. Pag tayo ay magkalaman
sa ating tiyan. Sarap. Watermelon. Subukan natin. Pag-dessert lang pala yan. Balik tayo sa putahe. To cap the night off, alam niyo ba na may artisanal local craft beer na rin dito sa isla? Titikpan natin yan. Ginagawa ko lang talaga to para sa inyong mga bihero. Tayo natin. I actually like it. Panalo to. Kagandahan ng mga lugar sa Siquijor, nakaaakit ng mga turista. Sa pag-usbong ng turismo, nagkakaroon ng dagdag na kabuhayan ng mga taong namumuhay dito. Pero hindi lamang turismo ang biyaya ng likas na yaman ng Siquijor. Ang kumpanyang ito, puno ng nyog ang naging punan. Gumagawa sila ng virgin coconut oil gamit ang isang patented na makina. I've been working on this project since about 2012. We make virgin coconut oil. We also make soap and other handicrafts. Cocoa Grove brings as many tourists as they can, mostly French. They'll come in a jeepney or a couple of vans, anywhere from 20 to 50 people at a time. And then we show them exactly how we cut open the coconuts, how we pass them into the building and grind them and weigh them and dry them and then basically squeeze the oil out, and that all takes less than an hour. We also buy our coconuts from the local farmers. We try to get coconuts that are 10 months to 13 months old because they got the most vitamins. Ang pinagpigaan ng nyog ay naibenta bilang desiccated coconut o kaya ay pakain sa mga alagang hayop. Ang mga reject na laman ng nyog ay ginagawang kopra. Ang mga natirang baon ng nyug naman ay ginagawang bags, tables at iba pang mga produkto. Mula sa virgin coconut oil, iba't ibang produkto pa ang nagagawa nila. Talaga namang walang nasasayang, no? Hanep! Saging, gabi, mani at iba pa ang raw materials na ginagamit naman sa paggawa ng snacks at pampasalubong items dito. Usually, yung taste testing na nangyari pagkatapos na ng tour, no? Labilan ko lang. Oh, ako paano nangyari? Inabutan kami, no? Sarap. Pwede! Hello. Hello. Hello po. Ito yung paggawaan ko. Ito yung banana chips ko. Dito, bagong gawa yung banana chips. At saka gabi chips.
Pagkatapos nito, hindi ito seasonal yung banana chips. Marami ito, kahit na araw-araw ka magluto, mayroon ka makukuha dito sa Siquijor. Pati yung gabi, yung taro, gabi chips. Marami din. Pero alam mo na mapansin ko na po, yung chips nyo po, gabi pati yung banana, hindi masyado matamis. Kasi may sekreto yan. Hindi namin ginagamit. Hindi namin masyado ginamitan ng sugar. Honey ang nakalagay. Okay. Pagkatapos ng mga chips ko, meron akong mga peanut. Iba-ibang klaseng peanut. Okay. Yung peanut crunch na with honey, nakalagay dito with honey. Hindi masyadong matamis. Pati peanut butter ko. Butter din. Peanut butter, ganun din. Walang preservatives. Puro mga organic to. Pati ito. Peanut brittle. Ang dami pa. May mga ano pa kami, mga iba-ibang klaseng mga mani. Nakita ko yung lugar nyo. Malinis. Maayos. Okay. Salamat sa lahat. Galing. Kasi importante yun sa paggawaan ng mga pagkain na malinis. So, pero ang kulang lang sa inyo, quality control. Yan. Quality control. Ako na po yung mag-o-offer ng aking services. Ayos. Sarap po. Ayos ba? Ito yung tinatawag nila na rimas. Kulo sa amin. Ngayon lang yata ako nakakita ng ganyan prutas. Ito, mas masarap to sa, ang iba, linalaga. Pero sa amin, ginagawa namin chips. Yung tawag namin dito, kulo chips. Rimas din to sa pangalan sa Tagalog, rimas. Rimas? Rimas. Oo nga, English po. Ano ba pangalan niya? Breadfruit. Grapefruit? Breadfruit. Breadfruit. Ito. Breadfruit? Pagkatapos nito, lulutuin natin, gawin nating chips. Walang buto. Iba yung sa kamansi. Ang kamansi may buto. Pero ito, walang buto. Yan. Ano po lasa niyan? Masarap. Matikman natin pagkatapos nating lutuin. Okay. Madali lang to. Mga 10 to 15 minutes luto na. Hindi nakagaya. Pagkatapos ma-slice. Yan. Ginagata. Ginagata. Tapos ginagawa ulam. Minamatamis lang yun. Minamatamis. Minamatamis. Doon na lang tayo sa loob mag-slice. Okay. Sorry. Tay, tapos na. Tapos na. Tapos ito na ang rimas, yung kulo chips. Pwede nyo lang tikman. Maglalagay po ba tayo ng honey, asin, o... Tapos na. Tapos na. Nilalagay na. Nilalagyan na. Nilalagyan ng honey. Yung honey at saka kunting sugar saka tubig. Yung... Ang ano dito, kasi hindi pa man masyadong sakto sa edad yung ninululuto natin. Kulang. Yung Usually, ano ba dapat yung edad? Mga siguro 5 months. 5 Ito, months. mga 3 months pa lang to. Okay. Hindi pa nakahiwalay yung ano niya. Yung fiber niya. Hindi pa nakahiwalay, bata pa. Okay. Tikman ninyo. Hindi masyadong masarap. Masarap? Kahit bata pa, masarap. Iba yun. Masarap. Masarap. Kapag nakaprito ako, hindi ko na alam kung nakanain ko eh. Parang pwede rin siya maging saba. Pwede. Pero ang sarap pag bagong luto talaga, no? Sarap. Yung tamis lang niya, Oo. saktong-sakto. So pwede ito pang vegetarian talaga, no? Oo po. Itong rimas.
Rimat. Sa amin, tinatawag na sa amin dito, sa Bisaya, kulo. Kulo. Oo, kulo. Tinatawag namin dito ang kulo chips. Ang galing. Alright. May ilan na rin ang magaganda ang accommodation dito sa Siquijor. Pero merong kakaibang offer tulad ng glamorous camping setup na to. Tents by the beach! And dinner under the stars. Hobbit houses o yung maliliit na furnished caves naman ang tema ng resort na to. Bukod sa movie style na tulugan, meron din silang lunch with a bay view. Majestic. May kaliitan ng isla ng Siquijor. Katunayan, may ikot mo ang palibot nitong nasa halos 350 square kilometers lamang sa loob ng kalahating araw. Paikot yon, baybay ng main circumferential road nito. Pwede rin naman tagusin ang gitna ng Siquijor sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Isang bagong atraksyon ito sa isla. 23 kilometro ng umaatikabong aksyon. Ang bike trail ay dadaan sa gubat, sa bundok, at sa ilang mga komunidad ng rural Siquijor. Depende sa panahon kung kailan nyo ito susubukan. Pwedeng maputik o kaya naman ay maalikabok ang trail na inyong tatahakin. Kaya, be ready for anything. Bukod sa adventure and trail biking, may magandang underwater attraction din na naghihintay. So balita namin na yung Siquijor, it's a good place para mag-scuba dive all year round, tama ba? Opo. So sa ngayon po, sa harap po natin ng resort, hindi po tayo makapag-dive ngayon kasi yung wind direction po is came from habagat. So hindi po tayo makapunta, pero meron po chance tayo dito sa Siquijor na safe place for diving as well. So makikita natin dito na wall dives, saka may chance po tayo makadive po dito. Saktong-sakto kasi katatapos lamang ng aming advanced scuba diving lessons sa Batangas. Doon, tinuruan kami ng diving skills para sa mas malalalim na dive. Matindi rin ang training nito kaya ilang araw ang nilaan namin. Buti nilang kasama na sa package ang tulugan at pagkain. Ngayon, masusubukan na ang mga natutunan namin. Gaya ng inaasahan, napakalino ng tubig dito, kaya kitang-kitang buhay na corals at iba't ibang species ng marine life. Kasabay namin ang isang experienced diver na kapansin-pansin gumagamit ng specialized equipment. Ano ibig
know what you call it. It's a rebreather. Rebreather. Closed circuit diving. Closed circuit diving. So, ibang level of diving yan. But you were telling me a while ago that you've been all over the world. Yes. Pretty much dove everywhere. I try. But what did you see here in the Philippines? I mean, I like the diversity of the Philippines. You can, you know, there's a lot of little small creatures and animals that you can see. which you appreciate because you're a photographer. Yeah, absolutely. photographer. You know, I like the little nudibranchs and the little crabs and little fish and all that kind of stuff. You know, at the same time, you can go very deep. Right. There's a lot of wide-angle coral fans that you can see. Really a lot of diversity within a small area, so you don't have to travel very far to see a lot. Right? You've been diving for how long now? 27 years. 27 years. You know, what advice can you give to like newbies, wreck divers, or just probably advanced divers? But if you have advice that you can tell them on what to see, how to look. You know, the advice that I can give is the most life that you can see is really close to the bottom. So try and get as close as you can to anything that you see, right? Focus, take a light, learn how to control your buoyancy, you know, and just enjoy diving. You know, the more you dive, the better you get at it and the more you can see. Awesome. You know, so and my favorite dives are the ones I forget I'm underwater. Kung hindi kayo lisensyadong diver, huwag mag-alala dahil para sa next activity natin, lakas ng loob lang kailangan. Ito ang subwing. Para itong underwater wings na pwedeng igalaw-galaw para lumubog, lumitaw, at magpaikot-ikot sa ilalim ng tubig habang hinihila ng isang bangka. It's not our first time to try the subwing. First time was probably a few years back in Anilao, but I actually almost forgot how fun it is. Siyempre, konting familiarization lang ng konti. Bangkay, mahatak sa akin. Kala ko, you know, if you think, if you're not probably the one controlling, you think the parang it moves so slow, but it doesn't have to go too fast because parang it's the best form of snorkeling because, you know, you move at a really nice pace. First nga, di ba, parang, okay, familiarizing myself, you know, alright, swan dive to the best night of your life. You can twirl around already, to the left and to the right. So yeah, at least you can see corals with a bit of speed. Pero yeah, ayos yan. Ang kagandahan ng ilalim ng dagat sa Siquijor ay isa sa malaking puhunan ng isla para sa turismo. Kaya pinangangalagaan ito at binabantayan ng ilang grupong voluntaryo tulad ng Paddle with a Smile. Ang Paddle with a Smile ay isang kooperatiba namin. Tapos, nag-ano kami ng Fisher Fox Sanctuary. Tapos may 24 ang kaming lahat mga membro. Tapos nag-duty kami, 6 na tao, magpunta doon, mag-duty. Tapos kung mag-diving, ano kami, kulikta. Kasi yung ginaprotektahan namin yung sanctuary namin para sa kinabukasan namin, hindi lang sa amin, pati pa sa yung mga anak namin, mga apo pa. Yung sanctuary namin, wala naman kaming sahod dyan. Volunteer lang yan. Binantayan lang namin para yung mga corals na linagyan ng mga buya, hindi na mapuntahan sa mga mananagat. Parang yung isda, dami yung isda sa sanctuary. Pag mayroong magmalakaya doon, kailangan nga bawalan namin kasi yung mga gasang masira, tapos yung isda hindi na papasok sa sanctuary. Kahit mukhang relaxed at kalmado ang scuba diving, siguradong pagkatapos ito ay gutom na gutom ang matitupunong divers. Bukod sa katakam-takam na lunch and dinner specialties ng resort na to, inihain nila para sa atin ng ilang putahe na pinagmamalaki nilang Tatak Siquijor.
ko na bukod sa mga usual na nasa menu, yung... Platters. Oo, yung platter na yan, di ba? Meron tayong inihaw na pusit, meron tayong calamares, meron tayong Sinugbang isda. sinugba, kinilaw, crispy pata, fried chicken, etc. etc. Meron tayong mga dishes dito sa harapan natin na parang ngayon ko lang yata matitikman. Ito po itong mga dishes na to ay ito yung kalamitang ginagamit sa mga sikuhod nun. Ito po ay local. Lokal. Yes, local. Ano po pangalan? Ito po ay? Yan ay nilagpang. Nilagpang. Ito ay manok na pinukuluan ng matagal din. May Malunggay. Kalamulunggay. Malunggay. Opo. So, tas may luya din. Parang Yes, manghang yan. Manghang. may konting sipa. Yes. Wow. Ito po yung soup na nilagpang. Tapos nun, usually manok din. Yes, manok. So parang tinola, parang ganyan. Pero mas may konting sipa. May malunggay lang at kaunting anghang. Hindi lang... Legit ang kanyang pagkaanghang. Sakto lang. Ito naman po. Ito ay pork sisig. Amin ay may sago na chayote. Chayote. At ang ginagamit namin karne is yung from lechon. Oh. Yes. So mas juicy ito. Meron to sago? Yes. Yan, ito po ay yung chayote. Chayote din, mga jalapeno, garlic and onion. Manghang din? Yes. May chili ka yan, jalapeno. Jalapeno. Sarap tong pampulutan. Yes. Okay. Masarap? Masarap, ang sarap. Yung gulay naman po. Ito ang pinaka-local sa lahat. Ito ay yung lauoy sa baroto ang tinatawag. Lauoy? Oh, yes, lauoy. Ito ay may sagong kalabasa, talong, beans at yung pinaka-main is ang malunggay. Malunggay din. Yes. Ito. Alaman kung... Anong lasa? Oo. Chef, salamat po Alangan naman. Malinis. Yes. Yun yung... Local po talaga yan. May farm po kami doon sa tabi doon. Tabi lang? Yes. Amin lang talaga yan. So, yung kalabasa, yung malunggay. Talong at yung beans. Talong, pati yung beans. Diyan yung kinukuha. Pag higop mo parang... Ewan ko, yun yung madidescribe ko parang malinis. You know? Refreshing. Ding aroma yung tanglad. May aroma din. Sumikat na din ang Bicol sa kanilang manghang na panlasa eh. No? Dito naman sa Siquijor, meron bang kakaibang panlasa din? Manghang din ba? Hindi. Matamis? Maalat? Dito is tama lang. Tama lang yung pagkaanghang dahil hindi lahat ng tao is gusto yung maanghang talaga. Ang amin lang is para sa mga lahat ng tao is pantay. Pantay lang. Kung gusto nilang yung maanghang, yung dagdagan natin ng sili. Dagdagan natin sili. Kasi naalala ko pinuntahan namin ito mga 3-4 years ago yata. Tapos finiture namin dahil di ba yung dati, kababalagay. Oo. Kabalagay. Hindi yan totoo. Hindi, actually nakakatawa dahil sa rason na yun, Maraming tao. na-curious yung mga tao initially, tapos pumunta sila dito. Pero ngayon, parang iba ring vibe, no? Wala na yun. Wala na yung mga kababalakan. Dito lang sa Siquijor is maraming turista dahil sa tahimik ang lugar. Matapos magpakabusog, mainam maglakad-lakad o mamasyal sa iba pang mga lugar sa Siquijor, gaya ng Guiuanon Spring Park. Isang mangrove forest area na nilagyan ng tulay na kahoy at mga lugar na pahingahan. Pwedeng mamasyal, pwede rin matulog, walang restaurant o tindahan dito kaya mainam na magbaon. Isa pa sa mga natatagong sikreto ng Siquijor ay ang Sinungkalan Lake. Isang maliit na lawa na maaring pagliguan. Medyo maginaw nang bumisita tayo, Biheros, kaya hindi muna ako mag-swimming. Where are you guys from? Netherlands. Netherlands. Yes. And is it your first time here in the Philippines? Yes. It is. Yeah? Yes. Why choose Siquijor? Well, we heard and read about it a lot, and it was really a really beautiful island. So. Right. You guys also talk about
Palawan. Yes. Cebu. What's so different about Siquijor? Well, what we read and what, well, for now seems to be the case is that it's not that touristy so far. Right. And that the atmosphere here is quite chill, relaxed. Yes. Well, A lot we of are local more. people, Yeah. a good mix of local and tourists. Yeah. So that's nice, yeah. We've been in Bohol before. And it's quite busy. Yeah, busy. Very touristic. Right. A lot of resorts. Mm-hmm. So a lot, it's total different with this. Right. Yeah, so that's, It's still a pretty quiet place, yeah? Yes. Yeah, and for quiet, example, this cozy. place. Yeah, it's our first time as well. Like, I mean, we got here probably 5 minutes earlier, Yeah. but and then actually in just a few minutes, we're just waiting for the alligator to pop up. No, yeah. No, you're good. It is nice. Yeah. Awesome. Yeah. Ang isla ng Siquijor, tahimik, maganda, hindi pa masyadong commercialized. Ironically, ang pagiging madalang ng mga turista sa isla na nga marahil ang pinakamalaking come-on ng Siquijor. Pero ngayon, unti-unti nang yumayabong ang industriya ng turismo. Kasabay nito, unti-unti na rin dumarami ang dumarayo sa islang ito. Sana kasabay ng kanilang pagsikat at pagunlad, mapanatili nila ang likas na ganda at kalinisan ng isla. Guys, ang dami kong binili ice cream. Ay nako, tikman nyo lang. Isa lang, kahit yung isa lang. Hindi, kahit yung isa lang. Kahit yung isa lang pwede. Wash the left hand, wash the right hand, then you wash the mouth here. You got your burgers, you've got your omelette. They fancy omelettes here in Japan actually. Sama kayo sa biyahe ko?